Kaya naman kilala ang mag-asawa sa buong bayan. Sa tuwing may okasyon, pinapatuloy nila ang lahat ng dumadalaw sa kanilang tahanan at pinatutunguhan ang mga ito ng mabuti. Palagi silang may panauhin sa kanilang mansyon. Mabait ang mag-asawa sa lahat ng kanilang bisita. Binibigyan nila ang mga ito ng mamahaling regalo at binubusog pa ng masasarap na pagkain. Alam mo, Gayatri, ang dami nating mga kaibigan. Sa tingin ko, hindi tayo kailanman magugutom o maghihirap. Hanggat narito ang mga kaibigan natin, hindi nila tayo iiwan. Ay nako, mahal ko. Masyado ka namang inosente. At saka, palagi ka nalang nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ang totoo, at dito lang ang mga kaibigan mo dahil may nakukuha sila sa'yo. Hindi nila tayo tutulungan kapag tayo naman ang nangailangan. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mga kaibigan natin sila. Alam ko namang hindi ka makikinig sa akin. Sana lang, hindi dumating ang panahong mapapatulayan kong mali ka. At nagkatotoo nga ang pangamba ni Gayatri. Tila may ibang balak ang kapalaran para sa mag-asawang negosyante. Nang magtag-araw, nabalitaan ni Manibadra na lumubog ang lahat ng kanyang karagamento sa dagat. Nawala ang lahat ng kanyang kalakal. Nagdahilan lamang ang mga ito at hindi siya binigyan ng kahit anong tulong. Anong nangyari, mahal ko? Minahanap ka na bang tutulong sa atin? Wala eh. Lahat ng nilapitan ko, parang may mga pinagdadaanan rin. Wala raw silang maitutulong. Alam ni Gayatri na nagdadahilan lamang ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Pero alam din niyang hindi maniniwala ito sa kanya. Kaya nanahimik na lang siya. Kailangang ibenta ni Manibadra ang kanyang lupain para mabawi ang nalugi niyang pera. Pero puro para makatulong sa gastusin ng kanilang bahay. Nagsisikap sa trabaho ang mag-asawa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mabuti pa rin ang kalooban nilang dalawa. At malaki ang respeto sa kanilang kapwa. Sinisikap nila makatulong kahit man lang sa isang tao bawat araw. Wala man silang mamahaling regalo o masasarap na pagkain na maihain. Mabait at mapagbigay pa rin ang kalooban ng mag-asawa. Paglipas ng panahon, wala nang bisitang dumadating. Ay na mamahaling regalo. Sana pala nakinig ako sa'yo. Patawad, mahal ko. Wala nang natira sa akin. Hindi na kita mabibigyan ng magandang buhay. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Masaya akong makasama ka dito. Wala bang tumulong sa atin sa mga panahong nangangailangan tayo. Hindi ibig sabihin nun ay kailangan tayong sumuko at magbago. Alam kong totoo kang tao. Balang araw, pasusuklian din ang kabutihan mo. Pero malungkot pa rin si Manibadra sa kabila ng sinabi ng asawa. Sinasabi lang niya yun dahil mahal niya ako. Naging hangal ako buong buhay ko. Kaya ito ang naging kaparusahan ko. Wala na akong maibibigay sa pamilya ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kasalanan ko ang lahat. Mas mabuti pa sigurong mamatay kaysa mamuhay sa ganitong klaseng kahihiyan. Sa kanyang pag-iisip, nakatulog ang negosyante. Manny, gumising ka, Manny. Ha? Ano nangyayari? At sino ka? Isa akong mongha at andito ako para tulungan ka. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa sa mga problema mo. Kailangang harapin mo ang mga ito. Ha? Isa akong mangmang. Wala na akong mukhang iharap sa kanila. Hindi ka mangmang. Mangmang ang isang taong nabubuhay nang hindi nauunawaan ang katotohanan. Ang nangyari sa iyo ay pawang pagsubok lamang. At andito ako para tulungan ka. Talaga? Paano mo ko tutulungan? At bakit? Tama ang asawa mo. Nagpakita ako sa iyo dahil buong buhay kang naging masipag at tapat sa iyong mga ginagawa. Ito ang iyong gantimpala. Ngayon, makinig ka. Bukas, kakatok ako sa pintuan mo sa ganitong itsura. Sumilip ang negosyante sa kanyang pinto at nakita ang ibang monghang naglalakad sa labas. Hindi nga kaya... Teka, sabi ng mongha, tulad ng sa aking panaginip. Totoo man yun o hindi, hindi ko dapat pukukin ang kahit sinong mongha basta-basta. Umupo si Manibadra sa kanyang sopa at bigla na lamang may kumatok sa kanyang pintuan. Oh, sino yan? Ikaw ba yung mongha? Ay hindi. Si Sahib ito, ang iyong barbero. Ah, oo nga pala. Halika, pumasok ka. Magpapagupit na sana si Manibadra sa barbero nang may narinig siyang isa pang katok sa kanilang pinto. Mahal, may isang monghang kumakatok. Anong bibigay natin sa kanya?